Sa last video natin sa Facebook mga kalapatids, ang sabi nila, ito daw kalapate na to, magdadala sa atin ng swerte. And so alam nyo kung bakit. Kasi ito nga, yung paa niya. Siya si Idol Madla, nakakahanga, may mga hawak, gandang linyada. Ika'y inspirasyon kung bakit hanggang ngayon ako'y palaging kumakarera. May tama yung paa nito. Nung bata pa siya mga kalapatid, medyo tagilid yung daliri. Well, ngayon, ito na ang itsura niya mga kalapatid. Ayan mo, maganda na. Ganda na nung ibon natin. Mukhang babae. Paano, boy? Ha? Mukhang babae. Ang ring nito, naka-Belgium yan mga kalapatid. Ayan, Belgium 2023. Naka-perso ba to? Ayun, naka-perso pala ng Madlalop TV to. Number 45. 45 days pa number. Ang gender, tingin ko babae to. Ayan o, gandang ibon. Pure kalawang bird. So, ang lahi nito, pure Muleman din. Kala ko may bulutong. Nakangat lang yung ano yan dito sa kabila. Oh. Para siyang red na red lang talaga mga kalapatids. No? Parang checkered lang ang datingan. Pero red na red. Ayan, gandang ibon. Ganito talaga mga gusto ko. Talagang kakulay kalawang talaga to mga kalapatids. Kasi kung tingnan nyo, kung didikit natin dito, ayan o. Oh, di ba? Halos magkakulay talaga sila nung pader. Iisa ang kulay, kaya bagay na bagay. Para siyang wild type ang kulay. Tapos yung daliri niya, ito yung daliri niya, nasabi din na swerte daw. Ayan o, so kita niyo para siyang naka side view. So pag tumayo to, pag nakaganyan siya, ayun yung paa niya mga kalapatid. So nakaano yung daliri niya talaga o. Talagang tagilid. Pero yung isa normal naman. Ay hindi, tagilid din. Ayun o, meron din siyang isang kukong tagilid. Ano lang to, pops lang to eh. Ayun, nakatagilid din yung kuko niya na kapag ganon. Hindi ko alam kung bakit. So baka na-deform. Sabi ko nga nung sinising-singan ko, baka na-deform. Kasi minsan di ba hinihila natin yung daliri, baka ako nasobra na ako ng hila. Kaya nagkaganon. Pero ganun pa man, maganda pa rin yung ibon, tas babae pa. So gagawin na natin tong breeder nung kalawang natin kasi maganda naman yung ibon. So pwede itong gawing breeder pamaris dun sa tatay niya para maglabas pa tayo na marami pang ganito. Kasi dalawa lang to eh. Nasa ba isa, boy? Nakukunin ni Madla to yung isa para dalawa yung mapakita ko sa inyo. Eto, boy, ano gender niyan? Ay, mukhang lalaki to. So kung makikita nyo, pag pinagtabi natin, ayan o. So mas mukhang barako talaga yung isa. Malaki yung isa. Lalaki mga kalapatid. So eto daw yung magbibigay sa atin ng swerte. Sabi ng mga nasa Facebook, sabi nila, sinyalado daw. Hindi ko kasi alam yung ganong term eh, sinyalado. Sabi nila, swerte daw. Sabi ng mga nagko-comment yan. So, itabi daw natin. Kaya ito, tatabi ko tuloy itong isa na to. Dahil nga, swerte nga daw, lucky bird. So, batcher na pala to. Buti na lang, na-batcher. Napakawala na daw ni Madla to. Pero okay na yun. Hindi na siguro mawawala. Swerte naman eh. Ito naman, yung lalaki. Ayan, ganda ng lalaki, mga kalapatid. Mukhang bagus ng lalaki, boy. Yun, mga lalaki nga to. Haba ng bagus ng lalaki, mga kalapatid. So, kalawang na kalawang din ang kulay niya. Tapos yung mukha niya, mas pag lalaki boy, mas maitim ang mga mukha. No? Kung yung mukha niya, no? Dark yung ulo. Matalang yung ulo nitong isa, hindi ganun ka-dark. Ayan, no? Ako, nagpapasukan yung mga ibon mo, ah. Pastrapping, yung mga magkakapares, mga kalapatid. So, yun yung tunog na may pumasok ng ibon. Ay, may pababa pa. Tingnan natin. Sino yung bumalik na isa? Ayun, may isa checkered. Nagpapasukan na sila. Ito, balik muna natin yung hen. Tingnan nyo pagka lumakad to, ah. Kung tuwid naman siya lumakad. O, ayan o, tuwid naman lumakad mga kalapatid. So, okay naman yung paa niya pag lumalakad. O, aangat na yan. O, diba? Hindi naman siya pilay. Ganun lang talaga yung paa niya. Ito, wakan ko nga isa. Ayan, tingnan natin kung ano yung mas maganda sa dalawa. So, ito yung lalaki. Ayan, mas type ko yung katawan nito. Mas malaki katawan kasi lalaki nga siya. Ayan o, kalawang na kalawang. Kulay na kulay, kakulay nito. Galing. So maganda to pagka lumilipad na mga kalapatids. Yung mga mata nila, parang pearl eye itong isa. Ano, parang pearl eye. Yung isa, mas mapula yung mata nung isa. Maganda mata nun. Tapos, ayun, medyo lugon pa siya. Final molt na to eh. Ayun, medyo lugon-lugon pa. Kita nyo, medyo magaspang yung himas niya. Ayun yung ibon. Ang singsing nito, ganun din. Naka-Belgium din. 2022 kasi nga imported line to kaya Belgium ang singsing. Tapos, naka-perso naman to, number 46 siguro to. Ayun, 46 nga. 45 yung isa eh. Yung nawala nilang kapatid, number ano yun? 44. So, ayan. Sana magbigay nga ng swerte yung mga to pati sa liparan. No? Kung sakali ito, gagawin nating flyer, yung isa ang itatabi natin dahil ngayon yung lucky bird. May isa pa akong gustong kulay. Ang hinahanap ko naman na kulay na target ko mabili is yung Tiger Grizzle naman. Yung mga
kulay itim na maitim, tapos may konti silang puti-puti. Yun yung gusto ko naman na makuha na kulay, mga kalapatids. Naghahanap ako kaso wala tayong makitang Tiger Grizzle na halos maganda talaga yung kulay. Ayan, kaya ngayon focus muna ako dito sa kalawang. Ayan. Sana meron yung project ko ngayon sa baba. Sana mapalabas natin yung ganong kulay dito sa dalawang pinagparis ko. Ayan. O kaya yung ganitong kulay na may puti-puti. Parang red Tiger Grizzle yata yung tawag nila. Yun, sana mapalabas ko rin. Eto magkapatid to, pwede rin natin pagparisin to sa in the future. Pero dahil batcher na raw sila, so pwede ko nang itabi to. So, siguro mga 4 months, pwede na natin silang i-breed din. 4 to 5 months, mga ano, ganun. Pwede na natin pagparisin to. Pero sa ngayon, dahil lugun pa, dito muna sila sa stock bird. Yan. Boy, galingan mo dyan. Ayun, yun yung kabatch niya, mga kalapatid, yung mga itim. Soon, papakita ko naman sa inyo yung dalawang itim natin dyan. Yung Merwe, saka etong anak ni Kobe. Puntahan muna natin si Miss Monday, yung bibreed natin na galing ng Santa Ana. Shoutout din nga pala sa tropa natin na si Aldrin Kiambao. Yan, nakakuha sa atin ng ibon. Bali, ang sabi niya, yung nabili daw niya sa ating ibon, yung anak nun, nakapag Santa Ana finisher. So sayang, kumatop lang sa Santa Ana. Dapat super set winner na yon saka overall. Kaso nga, kinapos sa huli. Pero okay lang, ganun talaga. Pero muli, congrats sa'yo, idol. Yan, dahil syempre gamit mo yung line natin na Biberman, Vandenbroek. Ayan, ganda ng performance sa'yo. So hopefully, madali mo na sa susunod. Lalaro daw niya sa, ano yata, sa PUF. Sa Paris siya naglaro nung nakaraan. PUF daw niya ililipat. Congrats. Magandang achievement na yan. Siyempre, next sasali mo. Sigurado, dali mo na yan. Tapos eto nga, si Miss Monday, na Santa Ana finisher din. Kinuwarantin ko na dito sa labas bago natin pasok doon sa loob. Ayan. I-ano ko muna to, ipa-flashing ko muna sa kapurga para magamit na natin sa breeding. So, ang napili kong pares dito, kulay pula. Ayan, si Miss Monday. Ganda ng katawan niya, mga kalapatid. So, kondisyon, nakita niyo yung poops niyan. Matigas na rin. So, kailangan na lang nating bigyan ng mga konting, ano lang, flashing lang naman. Mga 2 weeks na siguro, mga ganun. Siyempre, sisimulan ko na yung pagbibigay dyan bukas ng umaga. Ayan, puro ano lang naman. Hanggang 3 to 5 days lang, minimum 3 days kapag nakita kong wala naman talaga siyang sakit para lang sure tayo bago natin siya i-breed. Yung mga kapares niyan naman, ito yung napili kong mga kapares ni Miss Monday. Etong pula natin dito. So, line nito, Mariano Cross dun sa imbrek na number 37. Ayan, so ito yun mga kalapatid. So, ganda, red check. So, para lalong gumanda yung lahi niya, papasukan natin ang imbrek sa Mariano. Ayan, may kapatid dyan sa kabila. Ito, anak naman to ni imbrek 36, kung nagkakamali. Ayan, yung naunang imbrek. So, red check din yan. Ito, hinanap ako ng kapares pa yan. May imbrek pa tayo isa dito sa taas. Ito, red bar naman na imbrek. So, pure imbrek naman to. Imbrek Reggie Cruz, imbrek Nelson Chua, Jimmy Gunn. Ayan, o. Red bar naman. So, bali ito, chuhin to nung dalawa na yan. Ayan, bali magkakamag-anak silang tatlo. Papares naman natin yan dito kay Speedbird Blue Bar. Ayan, wala pa pangalan tong si Speedbird na Blue Bar. Matulin to mga kalapatids. Ito yung minsan na nag-breakaway kaso hindi ko na entry. Ayan, kasi nga babae. In-entry ko talaga laging kak sa mga kapatid nila. Pulsive nila AJ to sa kanila Kobe. Ayan, ito yung dati nga na binablog din natin. So sila pagpaparising ko, try natin magdagdag ng bilis dito sa imbrek na to. Sayang kasi kondisyon na to na flashing na rin to ng halos isang buwan na tong na flashing. Kaya pwedeng-pwede na talagang ipares yan. Siya'y kalapatistang napakagaling na kinakilala.